kapatid, bagaman lagi po ninyong napagkakamalan ang Seventh-day Adventist na salvation by works, ano po, tuwiran ko po sasabihin sa inyo, na pagdating sa pag-aaral ng tinatawag na righteousness by faith, napakalalim ng doktrina ng Adventist tungkol sa bagay na yan. Kung papaanong itinuturo na walang kinalaman ang anumang utos sa kaligtasan. Tama. Ang nagliligtas po sa atin ay hindi ang anumang utos. Kahit na yung sinasabi nilang utos ni Kristo, hindi rin eh. Sapagkat ang nagliligtas sa tao ay hindi ang utos, kundi yung nag-utos. Ang nagliligtas po sa atin ay ang Diyos. At ang ipinadala sa atin ng Diyos para maging gabay natin at magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan ay ang kanyang anak na si Kristo. Kaya tiwanawag po siyang tagapagligtas. Tama. Yan ang nagliligtas sa atin. Yung pagsunod sa Sabat, yung hindi pagkain ng baboy, yung pagsunod sa 10 utos, hindi po yan ang magliligtas sa atin. Pero mahalaga yun, Brother Jerry, Oo. sa isang taong naligtas. Yan. Ah. Kasi yung pong ating pagsunod sa Sabat, yung pangingili ng Sabat, yung pagsunod sa 10 utos, ito po ay produkto ng ating kaligtasan. Hindi po tayo susunod, Brother Jerry, Para maligtas. para maligtas. Kundi tayo sumusunod sapagkat ito'y bunga ng atin ng kaligtasan. Tama. Kasi minsan napagkakamalan tayo eh. Na kapag daw tayo na sumusunod, nangingili ng Sabat, para tayo maligtas. Mali eh. Ulit po namin, yung pong aming katuruan na ang pangingili ng Sabat, ito po ay produkto, bunga, resulta ng ating pong kaligtasang tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Oo, Parang tama. ganito lang yan. Ang atin pong pagsunod sa utos na huwag kang mangalunya, pagka hindi ka nangalunya, hindi po yan na magdadala sa kaligtasan. Pero, baliktarin natin, papaano naman, naligtas ka na, mangalunya ka? Meron bang koneksyon yan sa ikapapahamak ng iyong kaluluwa? Abay, meron po. Sapagkat sa Biblia, hindi papasok sa langit yung mga ngalunya. Tama. Hindi rin papasok sa langit yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, sa langit, bagamat ang lahat ng mga sumasampalatay dadalhin doon, pero hindi niya dadalhin sa langit yung mga manlalabag. Bakit? Sapagkat ang sabi po ni Santiago, dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, ganito po ang ating mababasa, sa versikulo, pasimulan po natin dito sa versikulo 22. Yon. Ang sabi rito, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. Yung palang pananampalataya nagiging sakdal sa pamamagitan ng kanyang gawa. Yun. Kaya hindi po pwede na ang tao ay sasabihin ay sumampalataya sa Panginoon, kinakailangan po yan na patunayan mo sa pamamagitan ng gawa. Yun. Kaya naalala ko, Brother Jerry, yung merong isang nagtanong sa ating Panginoon. Oo. Yung nagtanong na ito ay may pananampalataya na siya. Oo nga. Kaya ang sagot ng Panginoon ay sumunod. Yan. Mababasa natin yan doon sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19, at simulan natin ito sa talatang 16. Ituloy-tuloy natin ito hanggang 19. At ganito ang nakalagay. At narito, talatang 16. Lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Yan. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan. Yung pong sagot ng Panginoon ay nagpapatunay na pagkatapos mong manampalataya, Brother Jerry, Ayan. hindi ka po pwedeng kukuya-kuya-kuy na lang, Ayan. na puro pananampalataya na lang. Wala nang pagsunod. Kasi po, kaya ganun ang sagot ng Panginoon, Brother Jerry, kasi yung nagtanong sa kanya, hindi naman walang pananampalataya eh. Oo. Naniniwala na sa kanya eh, Oo. na siya ay guro. Oo. Ang tinatanong dito ng tao, kay ano yung katiyakan? Para makatiyak siya doon sa buhay na walang hanggan, Brother Jerry. Kaya ang sinagot, alam mo ang Panginoon, pagka sumasagot siya, ay alam niya kasi kung anong nasa puso ng tao eh. Tama yun. Ang punto dito, mga kapatid at mga kaibigan, dahil nababasa
ni Kristo, ni Jesus, o ano nasa puso ng tao, ipinakita niya ngayon, kasi may pananampalataya naman ito, ipinakita niya ang kulang. Tama. Na kailangan siya ay sumunod. Kaya ganyan din yung pahayag ni Apostol Pablo Yun. sa mga hintil ng mga kapatid natin at saka doon sa mga Hudyo na bumubuo sa Kristiyano, mananampalatayang tinatawag na Kristiyano. Dito sa aklat ng Roma, Aha. 3:31, napakaganda rin itong talatang Maganda ito yan. para po papatunayan natin na hindi po magkalaban ang pagsunod sa utos at yung pananampalataya. Basta't wag lang pagbabalik ta rin, Hindi Brother mo lang Jerry. pwedeng pagbaliktarin, hindi pwedeng mauna yung utos Do. bago yung pananampalataya. Tama. Ang pagsunod sa utos, produkto ng iyong kaligtasan. Yan. At yung kaligtasan mo, natamo mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang sinasabi ng Efeso na binasa na pahayag ng talata ng Biblia, Kapitulo 2, talatang 8. Yun. Pero babasahin natin yung 3:31 ng aklat ng Roma. Sabi ganito, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Yan. Linaw, sabi ni Pablo, Ah, ah. niwawalan ba nating kabuluhan ang kautusan dahil sa tayo'y may pananampalataya na? Sabi Hindi. nung marami, ay oo, wala na yan. Oo, wala na Pero raw. sabi ni Pablo, Wala nang kwenta daw eh. huwag nawang mangyari. Eh, nangyayari ngayon, dami. Huwag nawa pong mangyari doon sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Huwag ninyong gagayahin yung mga tao na ganito ang pahayag sapagkat malinaw na malinaw naman po yan. Bibigyan ko kayo ng napakasimpleng sample. Sige. Naligtas na ho tayo. Halimbawa ay yung isang tao ay nakulong sapagkat siya ay nagnakaw. Oo, pumatay, Pumatay, nangalon kaya niya. nangalon niya. Oo. O ngayon, di nasa bilangguan. Ah, Ay nakaranas ng tinatawag nating ebanghelyo. Dinabutan siya ng ebanghelyo ron. Oo. Ay di nung tinanggap niya si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, tanong, siya ba ay magnanakaw pa? Siya ba ay maghahanap pa ng papatayin? Gagawa Siya ulit ba siya ay ng gagawa kasalanan? ng kasalanan? Naturalmente, hindi na po. ay, babalik siya sa kulungan eh. Oo, pero alam niyo po yung mga nagtuturo na wala na yung hindi na kamahalaga ang kautusan. Ah. Parang ganun po ang itinuturo nila. Parang ganun nga. Oo, kaya kahit po hindi na natin gagamitan po ng mga talata sa Biblia, Aha. yan po ay simple na lamang pong kaisipan na hindi po pwedeng mawala. Yan.